Ever had. Isa po akong biktima sa anak ko tinupang 2017. August 1, last year's to 2.2, hindi po kami binayaran, hindi po kami nagsisinungaling. Gusto lang po namin ng katarungan. Ang tagal ko nabawa nilang anak ko. Tinukhang sa taas kumakain. Ano sabi ng mga pulis? Sige, kumain ka, total, huling kain mo na yan eh. Tapos nilagyan nila sa kumot, inalatgan pa nila sa hagdanan, inagis na sa sidecar. Paano ba yun naman yung nangyayari sa buhay namin? Parang namin noon, wala na po kapos. Hindi na namin alam kung saan nangyayari ang buhay namin. Hindi ko pa kayang isipin nangyayari ko sa anak ko. Ba't kailangan mangyari sa kanyang ganun? Dapat man lang kinulong na lang siya. Kinulong, inalam ko anong kasalanan niya kung pagdodroga na yan. Kasi kung pusir-pusir, sana mayaman kami. Sana yung mga anak niya maayos ang buhay. Kani-kanino nga foundation ako lumalapit para mapaaral pa yung mga apo ko. Tapos ganyan po mangyayari sa amin. Kami patuloy yung nangaapi, sila patuloy ko yung kawawa. Samantalang kami yung kawawa sa nangyari sa buhay namin. Anong pangalan po ng anak po nila? Arnold Bernal po. Makain po yun, tinukang po doon. Yan po ay totoo, hindi yung gawa-gawang kwento. Kahit itanong nyo po doon sa barangay namin, kapitbahay namin, aawa sila doon sa anak ko. Kasi kung paano ginawa sa kanya, nakikita po. At saka hindi po, yung anak ko, hindi po pasaway yun. O sabihin natin, naggamit ng droga, may nagninakaw ba? May kaso ba siya ng UDAP o ng rape o pinatay? Wala naman siyang kasong ganun eh. Di sana ikinunulong lang po. Nakiusap nga po sa pulis na kung pwede ikulong nyo na lang po ako kahit habang buhay. Huwag nyo lang ako patayin kasi yung mga anak ko kawawa. Pero hindi pa rin siya pinakinggan. Hindi siya pinakinggan. Pinaral pa rin talaga siya. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo nangyari sa buhay namin to. Kahit matagal na nangyari, pero lagi kong naiisip yung anak ko. Umiiyak ako kahit pag naalala ko, lumuluwa ako. O kaya minsan may nababanggit na mga naiiyak ako kasi minsan yung mga apo ko, minsan sabi yung namimiss daw nila yung tatay nila. Anong gagawin ko? Buhayin ko yung tatay nila. Tapos pag nagmuli kami patuloy, sila patuloy sa wawa. Samantalang sila pinigyan ng pagkakataon ni pagtanggol ang sarili nila. Kami pinagbigyan ba kami pagtanggol yung buhay ng anak ko? Hindi naman po. Sana wag naman kami sobrang Ay, pwede po magtanong, Nay, kasi nakita po namin na medyo malungkot po kayo ngayon, no? So, pabukod po sa nangyari, ngayon po ba medyo nakakarinig po ba kayo ng mga masakit na salita? Oo, kasi sabi ka, bayaran lang daw po kami. Kaya nagsasalita kami. Pero walang binabayad sa amin. Pag pumupunta kami, halimbawa, pamasahe, kasi siyempre hindi naman kami makakarating kasi wala naman kaming pera. Hindi naman kami mayayaman tao eh. Hindi kami makakarating, wala kami mamasahe. Yun lang, walang binibigay na pera, walang yung buldaman dito. Ano nga kami, yung tumulong kami kay Father eh, kasi siyempre delikado din buhay niya dito. Noon pa man, delikado ng buhay niya. Kaya nananalangin na naman kami na iligtas din siya sa mga masamang tao. Dahil tumulong lang naman din siya, wala naman siyang kasalanan dito. Ilang taon po siya, Nay? Ilang taon po yung anak niyo? Nung tinukang po siya 29, may 3 po siyang anak. Yung anak niya po, ang pangalan niya 10. Yung pangalawa po, nung namapatay siya, 7. Yung 5. Yun. Taga saan kayo, Nay? Tondo po, Tondo. So, nung time po mismo, alam mismo ng mga kabataan niya po, yung nangyari sa kanya. Kasi nung araw na yon, umaga, pumunta ako sa kanila, nandun siya, nakalo siya, kaupo sa dulo, sa may gilid ng, kasi malit lang naman ang bahay, squatter kasi, nakaupo lang siya sa dulo. Sabi niya, Nay, tulungan mo ako. Sabi niya, bakit? Kasi akala ng mga polisi, tutoy taga at saka ako iisa. Sabi ko, paano naman magiging tutoy taga? Kaya wala ka naman taga, malinis naman yung balat, paa mo, putis mo, wala ka naman taga. Sabi ko ganyan. Sabi ko, ayan mo, hihingi ako ng tulong, meron akong kakilalang pulis, hihingi sana ako ng tulong. Hindi ko naman alam na, pag
Pagbaba ko doon, umalis na yung lalapitan ko ng tulong, umalis na. Inahiya naman kapalain kasi nakasakay na sa sasakyan. Eh, sabi ko mamayang gabi na lang, babalikan ko para humingi ako ng tulong. Hindi ko man alam na alas 3 ng hapon, papatay na siya. Hindi ko alam na ganun ng kabilis. Gulat nga ako, ang daming mga 60 ka pulis ata, sobrang dami. Sabi nga nila, hudlong daw yung papatayin doon. Sabi ng mga tao sa baba, wala namang hudlong dyan. Wala namang, ang mga tao dyan, mga nagdadaing lang. Paano ba may hudlong ka? Saan magaling yung hudlong? Paano maging hudlong? Eh, wala namang record na ako sa pagpatay. Pag, rape, o pang hold up. Wala man record sa barangay namin na gano'n. Bakit paano naging hudlong yung anak ko? Yun po. Paano? Ayan. 2017, August 1, last year's to 2.2, hindi po kami pinayaran, hindi po kami nagsisinungaling. Gusto lang po namin ng katarungan. Ang tagal ko nabawa nilang anak ko. Tinukhang sa taas kumakain. Ano sabi ng mga pulis? Sige, kumain ka, total, huling kain mo na yan eh. Tapos nilagyan nila sa kumot, inalatgan pa nila sa hagdanan, inagis na sa sidecar. Paano ba yun naman yung nangyayari sa buhay namin? Alam namin noon, wala na po kapos. Hindi na namin alam kung saan po nangyayari ang buhay namin. Hindi ko pa kayang isipin nangyayari ko sa anak ko. Ba't kailangan mangyari sa kanyang ganun? Dapat man lang kinulong na lang siya. Kinulong, inalam ko anong kasalanan niya kung pagdodroga na yan. Kasi kung pusir-pusir, sana mayaman kami. Sana yung mga anak niya maayos ang buhay. Kani-kanino nga foundation ako lumalapit para mapaaral pa yung mga apo ko. Tapos ganyan po mangyayari sa amin. Kami patuloy yung nangaapi, sila patuloy ko yung kawawa. Samantalang kami yung kawawa sa nangyayari sa buhay namin. Anong pangalan po ng anak po nila? Arnold Bernal po. Makain po yun, tinukang po doon. Yan po ay totoo, hindi yung gawa-gawang kwento. Kahit itanong niyo po doon sa barangay namin, kapitbahay namin, aawa sila doon sa anak ko. Kasi kung paano ginawa sa kanya, nakikita po. At saka hindi po, yung anak ko, hindi po pasaway yun. O sabihin natin, naggamit ng droga, may nagninakaw ba? May kaso ba siya ng hold up o ng rape o pinatay? Wala naman siyang kasong ganun eh. Di sana ikinunulong lang po. Nakiusap nga po sa pulis na kung pwede ikulong nyo na lang po ako kahit habang buhay. Huwag nyo lang ako patayin kasi yung mga anak ko kawawa. Pero hindi pa rin siya pinakinggan. Hindi rin siya pinakinggan. Pinaral pa rin talaga siya. Hindi ako nagsisinungaling.